Second, mga kapatid, is give sacrificially. Give sacrificially. Basahin natin ang verse 11. Ready, go. All the king's servants and the people of the king's provinces do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king in the inner court, who is not called there, is no law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But I have not been called to come in unto the king these 30 days. Kaya ang sinasabi ni Esther dito, alam ng lahat ng servant ng king na, at alam din lahat ng tao sa probinsyang ito, na kung sino mang lalaki o babae ang pumasok doon sa inner court ng king na hindi tinatawag, ay merong isang batas na siya ay dapat patayin. Kaya doon makikita natin yung giving ng life niya sacrificially. Alam niya na may batas, pero ano ang sabi niya? Kanina nabasa natin, pero basahin natin muli yung verse 16. Ready, go. Go, gather all the Jews who are present in Joshan, and fast for me, neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. Giving sacrificially. Buhay niya, itinaya niya. Lahat-lahat sa kanya, tinaya. Lahat, bahala na. Kung mamamatay, mamamatay. Anyway, ang aking intention, iligtas ang lahat ng Hudyo. Yung decision na yon, kung sa ngayon na may social media, ang dami sigurong comment, sari-sari. Hindi dapat mo gawin yon. Sayang ang iyong pahiging reyna. Mamamatay ka lang dahil lang sa na yan. Dapat ay malay mo. Baka naman marami-rami sigurong iba-ibang comment. Pero nung time na yon, buti na lang wala pang FB. Kaya, maaring yung mga friends niya siguro, pwedeng may negative na comment na, wag mong ituloy yan. Mamamatay ka. Sayang naman. Ikaw nga, sa kalahat ng kababaihan ang napili. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamaganda. Ang beauty mo ay biglang mawawala na lang sa kaharian. Ang lahat ay malulungkot dahil lang sa hakbang na yan. Pero mga kapatid, nasa heart na ni Esther to give her life sacrificially. Mga kapatid, yan ang isa sa nag-attract din sa heaven. Dahil Christ-like yon na heart. Christ-like na heart na ang buhay handang ialay para sa gustong iligtas. That's what the Lord Jesus did on the cross. He died for all of us because He wanted to rescue all of us. At yun din ang heart ni Esther. He wanted to rescue His people. Ito ay opportunity. Ito ay privilege. Minsan lang ito dumating. I will give sacrificially. I will give sacrificially my everything for God's people. Alam niya na hindi ordinaryong people ito. God's people ito. Kaya nga mga kapatid, this coming April 5, for God's people, we will do what God is leading us to do to bless this nation, God's people. Kasi so much hate ang na-speak all over the world against Israel. From the Philippines, hate ini-speak ng marami na hindi nakakaintindi ng real situation here. And globally, sinusunog ang flag nila at tinethreaten yung mga tao na galing dito. Buti na ang Amerika biglang nagbago dahil sa new president. Pero sa iba't ibang bansa, ganun pa rin. Mga kapatid, pwede tayong magpagamit kay Lord such a time as this to speak blessing to this nation and to God's people para i-erase lahat ng hate spoken against them by faith in the name of Jesus. A privilege that God is giving us also. We will do this sacrificially.